Praise our great God, Yahweh. Hi, Ate Shelo. God. Hello, Shady. Kamusta? Kamusta naman po? Kamusta naman yung halaman sa mga tabi natin? Yung sa'yo totoo. Kaya naman siya. May pangalan ba yan, te? Oo. Pahawak nga. Nakalimutan ko na nasa asawa ko. Alam niya asawa ko. Parang ano yata yun, parang patos, parang ganun. Something ganun. May ganyan ako maliit. Pag meron nakasimula nito sa bibigyan ko ng suli. Yan. Pag meron ng name nito, bibigyan ko ng baby. Patos. Sakto yung asawa ko Pamain daw. Okay. Ate Shelo, oras na. So, pray ka muna. Okay lang ba? Let's ask the Holy Spirit. Allow me to lead in prayer. Yes, so Father God, Lord, patuloy na pinupurihan po namin kayo at sinasamba tonight. At salamat po, Panginoon, that you are an amazing God and you are God of who's in control of everything, of God. And Lord, sa amin po pag-uusapan ngayon, we pray to please take charge, Lord God, and kayo po, Panginoon, ang siyang mag-glorify at maitaas. Amin pong pag-uusapan ngayong gabing ito. Lord, we also pray for all of the viewers, Lord God, na makaka-relate dito, Lord God, for them to find a way to reach out to us, Lord God. Lord, give us, Lord, a teachable heart, Lord God, and a heart that's willing to be of service to others as well, Lord. And Lord, gusto po namin, Panginoon, to reach out to other people pa, Panginoon, na hindi pa po nakakarinig ng mga ganitong salita, Lord. We'd like to reach out to people, Lord, na hindi alam yung solusyon na gagawin, Lord God. Lord, gamitin niyo po kami as your instruments of your goodness and your grace sa other people, oh God. And Lord, salamat po, Panginoon, for tonight, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-ingat, mag-protect, Lord, sa bawat isa na nakikinig, Lord, at nakakarinig ng aking boses. Salamat po. We give back all the glory and all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Ate, ready ka na ba? Ready na ako. Ganda ba? Ready ka na? Ako, ready na ako, te. Ready na. Natin tonight, Shady, kapag naiisip ko to, agad, ikaw ang naisip ko. As in, dalawa lang kayo na naisip ko in this topic. One is one of my closest friends, and then ikaw. Mm-hmm. No? And what's this topic about? Yeah. Yung topic natin ngayon, nakita natin sa poster, it's about OCD. Yan. So what is OCD? So, madalas, di ba, te, tulad dun sinabi mo kanina, naiisip mo ako or yung close friend mo kasi makikita natin dito sa mga comment section, pag naririnig natin yung word na OCD, we always associate it with somebody who is very organized, somebody who wants a germ freak, o kaya sobrang gusto meticulous, gano'n, no? Pero, ang OCD po is beyond that. Kumbaga, it's not something that you would use to describe a person. OCD, or it stands for Obsessive Compulsive Disorder, is characterized by repetitive, ulit-ulit, and unwanted thoughts o yung obsessions. Kumbaga, may naiisip sila. Meron silang may pumapasok sa isipan nila na obsessions na example ng obsession is pag di nila ginawa, or pwedeng mamatay, magkasakit, masunog ang bahay, magkaroon ng sakuna, end of the world, ganyan. Yung thoughts na ganon. And then, parang somehow, parang yung irrational na yon na thoughts is mabawasan siya or feeling nila ay hindi mangyari. Kailangan nilang gawin yung urges nila or rituals nila, which are the compulsions. So, obsessions and compulsions. So, these are two different entities, yes. No, Shady? So, these are the obsession plus the compulsion joined together. Kumbaga, yung obsessions nga, te, kaya nga obsessive-compulsive disorder, kasi may obsessions, therefore, para ma-release ka dun sa obsessions mo, you are compelled to do the compulsions. Yung obsessions na yon, repeated din nga, any moments lumilitaw yan, no? Hindi mo siya ma-ignore. Tinatry i-ignore ng mga taong may OCD. Sinasabi naman nila na hindi naman yan totoo. They are fully aware that those obsessions or those thoughts are not true. Kumbaga, alam nila that they are irrational. Pero kumbaga, may kasamang anxiety kasi pag sinusuppress nila, tumataas yung anxiety nila. Ang hirap sa kanila to endure yung ganong klaseng bagay to the point na nag-give in sila dun sa letter C or yung compulsion or yung repetitive acts na. So, yung repetitive acts na to, it will temporarily, it will relieve yung obsession
or yung stress or yung anxiety that brought about nung obsession na yun. So, yung rituals for them... So, in short, parang in summary, ang nangyayari dito sa OC, no, or obsessive compulsive, is parang na-stress yung tao, and then para hindi na siya mag-continue dun sa stress na yun, mag-give in na siya dun sa compulsion, which is gagawin na lang niya. Repeat. No. Kumbaga, meron pumapasok sa isip niya na isang example is di ba normal ito na gusto ko lang i-clear across the board, no? Normal na i-check mo yung isang bagay. Example sa mga nanay dito, no? Lagi natin yan hindi yan obsession na ituturing kung chine-check nyo lagi kung yung gas range nyo ba ay nakasara na, yung ilaw ba sa banyo ay nakasara, yung gate nyo ba ay nakasara. That's normal. If you will recheck it just to make sure, that's also normal. Pero, kumbaga, kung hindi ka na natulog sa kaka-check mo, like 20 times an hour, you are checking if your gas stove or your gas, ang tawag dito, LPG is nakasara, that is already an obsession. Kasi iniisip mo na pag hindi mo chinek, masusunog yung bahay nyo, or may maaaksidente, may mamamatay, yung mga ganon. As in, grabe talaga yung thoughts or yung obsessions na pumapasok sa isip nila na kung hindi nila gagawin yung isang bagay, hindi kumbaga matatanggal yung anxiety na nag-brought about nung obsession na yon. Ang makikita natin dito, na makikita mo na OCD na siya or obsessive compulsive disorder na siya, hindi lang basta behavior, is time consuming, as in talagang kakainin niya yung oras mo sa kaka-check, sa rituals, sa mga dapat gawin, at to the point na debilitating na siya. Kumbaga, parang hindi ka na makakagawa, hindi ka na makapasok, lagi ka nang late, nakaka-affect na talaga siya, nagkakaroon siya ng effect sa buong buhay mo. Kumbaga ganun siya, Yeah. So, ngayon, pero other people have, connotation, no? Parang different connotation pag narinig nila yung OCD. Pag narinig nila yung OCD, parang, isipin nila yung parang maayos or fixed or malinis or no? So, how are we going to break this connotation? That is a different thing. Yes. Obsession or obsessive thoughts are different from being, organized. And being meticulous, being somebody that likes organizing things, no? Mahirap kasi, hindi lang kasi naman yung OC, yung ang ok mo, yung ginagamit natin, di ba? Tulad last week, di ba, sinabi ko nga din na hindi porke moody yung isang tao, tatawagin na natin siyang bipolar. At ganun din po, hindi porke yung tao is organized siya, like symmetry or aesthetically pleasing ang gusto niya, OC na kaagad. Kumbaga po, masasabi mo na, yun kasi yung minsan nilalagay ng media sa isip natin, power din yan ng media, no? Pag sinabing OC, dapat pantay-pantay, or di ba may nakikita tayo dyan that yung mga memes sa Facebook na 10 image that will make an OC person cringe, parang ganon. So, that's totally wrong kasi hindi lang yun yung OCD. Maraming klase ng OCD at hindi lang yung pagiging malinis at pagiging maayos yung makakapag-define kung ano yung obsessive-compulsive disorder. So yeah, if that's the case, Shady, do you have in mind like yung mga types of OCD or ano ba yung mga symptoms na meron talaga OCD for us to be able to differentiate yung regular lang na pagiging malinis, ganyan, or pagiging maayos, ganun. So how are you going to differentiate it if you really have this disorder na? So how are you going to say that this is already a disorder? Yun nga, una sa lahat, kailangan natin dapat may obsession and compulsion and either of the two. Kumbaga, hindi kailangan sabay sila actually. Yung iba obsessions lang talaga. Yung iba compulsions lang. It should be time-consuming and it should be debilitating already to the point na hindi ka na makagalaw. So may 4 na klase tayong babanggitin ngayon, Ate Shelo, na mga type ng OCD. So yung madalas na pinoportray ng media na OCD is yung cleaning contamination type. Kumbaga, ito yung persistent na may worry ka na makakuha ka ng germs or magkasakit ka, no? Yan yung madalas, no? Yung parang gano'n ng... Ngayon, Shady, sobrang Oo, medyo dahil sa pandemic, lahat tayo natikman natin to. Iba pa rin yung pag-OCD dun sa nag-iingat, di ba? Oo, iba siya. Kumbaga, sila talaga, to the point na feeling nila, nakikita nila yung germs.
Ganon. Yung hindi lang natatatakot ka na makuha mo. Kasi meron naman talagang COVID. Yun, even before COVID, ganon na sila. Just imagine that. Tapos, thoughts of being dirty, physically or mentally, kaya ligo ng ligo, ganon, no? Tapos, persistent fear of exposure dun sa mga toxins, like blood, toxic substances, viruses, yung ganon, no? Pag nahawakan ka or nadampi lang sa kanila, feeling nila, punong-puno na sila ng virus, ganon. Avoidance ng possible na source ng mga contamination. Pag kungari yung bagay, kahit 1,000 pesos pa yan, nahulog yan sa floor, tatapon na nila. Parang ganon. Wow, yung basta dumampi, as in, alam naman nila na pwede naman yung hugasan, pwede naman yung i-disinfect, feeling nila, hindi talaga nila mapaglabanan yun, te. As in, ganon kagrabe. Tapos, yung kailangan hugasan, yung mga bagay, i-decontaminate, i-sterilize talaga lahat. Tapos, specific cleaning rituals, washing rituals, kapag hindi nila yung sinunod, feeling nila, hindi tama yung pagkakahugas. Yung mga ganong bagay. So, yun yung cleaning and contamination type ng OCD. So, ulitin nila kasi hindi tama yung pagkahugas. So, next naman ate, ito din yung madalas din na pinoportray, yung symmetry and ordering type. So, ito naman ng mga to, gusto nila align, pantay-pantay in a certain way. In a certain way, kasi meron na para sa kanila yung nakaganito ay yun yung gusto nila na way. Hindi lahat diretsyo. So, ulitin ko po, hindi lahat ng OCD, porque OC sila, sinasabi po natin ng OCD is dapat, paano ka naging OCD? Hindi naman pantay. Hindi, kasi yung iba sa kanila, yung diagonal, yun yung gusto nila na certain way. Yun yung obsession and compulsion nila. Extreme need for symmetry and organizing item. Like, gusto talaga nila alphabetical, gusto nila by the number, ganyan. Hindi lang dahil sa trabaho nila, pero feeling nila may mangyayaring masama pag hindi nila pinagsunod-sunod. May mamamatay na kamag-anak nila. Ganun kagrabe. Tapos, gusto nila, pag pinalo to, sobrang grabing anxiety yung nabubrought nito. Parang battle inside hindi lang sa nakikita mo. Yung kailangan kong galawin to kasi pag di ko ginalaw to, mamamatay si ganito. Parang ganun yung nasa isip nila. Tapos, alam mo yung kuwari, napalo yung dito nila, dapat parang feeling nila dapat pantay, dapat ito din. Pag na-scratch to, dapat ma-scratch din to. Yun, symmetry din po yun, no? So, it's not funny to call somebody OC kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao may OCD. Tapos, yun ngang i-rearrange nila, maayos na, gusto nila, ayusin nila ulit just to feel right, ganon. Tapos, feeling incomplete items aren't exact. Kumbaga, pag may kulang, kailangan kumpletuhin nila yon. Counting rituals, kailangan specific number. They think that this number has a significant or magical meaning, gano'n. No? Tapos, organizing ritual on a specific way or of aligning object. Tapos, meron naman tayong tinatawag. Ito yung tinatawag din na medyo obsessive type of OCD. Although, hindi siya formally called obsessive type. Pero most likely kasi sa isip lang nila. This type naman ng OCD or yung forbidden thoughts na OCD type naman, kailangan nila ng constant reassurance na tama yung ginagawa nila. Kasi they feel guilt, shame, distress dun sa thoughts nila na, kuwari, nahawakan nila yung niluluto nila. Man, okay lang ba nahawakan ko? Promise, hindi ba contaminated na to? Yung ganon. So, feeling nila, intrusive na ganon or bad person sila, madumi silang tao. Kailangan frequently you worry that you will harm yourself, na hindi mo naman sinasadya or you will harm somebody, na obsession over religious rituals, ideas, na baka blasphemous na yung ginagawa mo, compulsion to hide things na pwede mong gawing weapons, ganon. Kumbaga, seeking reassurance na hindi mo gagawin, di ba hindi naman ako papatay ng tao, yung mga ganon, di ba hindi naman ako masamang tao, kumbaga, yung mga ganon na parang kailangan ng reassurance kasi sa isip mo, feeling mo, you have this tendency to do that, to harm somebody, to harm yourself. Yun yung forbidden thoughts na tinatawag natin. At yung pang-apat, ate, ito yung sinasabi ko nga na hindi lahat ng OCD maayos. Yeah. Kung meron kayo napapanood, kahit sa YouTube makikita nyo, the hoarders. Yung HOARDERS. Hoarders. Yung, as in,
kailangan nila na hindi ko pwedeng itapon to kasi baka magamit pa to. Kaya pag tinapon ko to, baka may mangyaring masama. To the point na nagiging parang mountain na ng basura yung bahay nila, na hindi na sila makagalaw doon sa bahay nila. Need to protect and collect and collect and collect, and they have this extreme fear of throwing away things kasi feeling nila pag tinrow away nila yon may mangyayari. Tapos they have this compulsion to buy multiple items na hindi naman nila kailangan. So hindi po OC yung mga tao na nag-hoard ng alcohol na nag-uumpisa ng pandemic. Hindi po yun ganoon. Kasi nag-hoard yung mga yon because they want to sell it on a higher price. But people with hoarding type of OCD, hindi ganoon yung naiisip nila. Feeling na nila kailangan nila ng mga ganitong bagay ng multiple. So, yun po yung ito talaga nagiging makalat at masikip yung mga bahay nila. Kasi nga, kumbaga, yung mga may ganitong OCD, madalas yung mga hoard naman nila, hindi naman talaga nila gustong ikulag, pero feeling lang nila, kailangan nilang panghawakan yon kasi feeling nila may mangyayaring masama pag hindi nila yung pinanghawakan or hindi nila yun, pag binitawan nila yon, pwedeng may mamatay, magkaroon ng dilubyo, yung mga ganun nga nasa isip nila, pe. Yeah. So, grabe naman din, no? Iba-iba ring klase pumapasok yung mga types of OCD, no? So, meron yung, yun nga, cleaning and contamination, symmetry and the ordering, and then yung forbidden thoughts, and also yung hoarding. And also, Shady, meron pang ibang subtypes of COD which involves yung mga tics or behavioral tics. Like, for example, parang nakaugalian na, ganyan. Mm-mm. So, kasi meron kasi talaga na tic disorder, yung mga gumaganon, no? So yung kasi minsan masking gumaganon lang sila. Yung parang kumbaga pag dinilag itong mga may OCD na may tic, kumbaga with tic disorder, nagkasama. Feeling nila pag di nila ginawa yun, nagtitwitch silang ganon or yung kumukurap sila, may mangyayari. May obsession din. Kumbaga kailangan kumarap kasi pag di ako kumurap, may mangyayari. So, may ganon. Kasi, yung mga ganon. Okay, yung gumaganon ka, shout out sa asawa ko kasi yung asawa ko gumaganon lagi. Ganon, no? Alam kung papalapit na siya sa gumaganon siya. Kung gumaganon ka because nangangati yung dito mo, okay na. Pero kung naisip mo na pag di ka gumanon, di ka na makakahinga, mamamatay ka na, iba na yun. Basta meron siyang thought process. Na something na end of the world na pag di ko ginawa to. May anxiety talaga siyang connection. Kasi without the anxiety, yung pag-aayos mo lang or it's just cleaning, 'di ba? Pero if it was induced by anxiety, this is another level. It's a disorder already. So Shady, in those cases, what other risk factors or mga nagko-cause ng mga OCD, no? So ano ba yung recent or usually na nagiging sa totoo lang, wala talaga kasi talagang mapinpoint pa yung mga scientists natin kung ano yung mga nagkukos ng OCD. Pero ang nakikita lang nila na madalas na nakikita nila is it runs in the family. Kumbaga, family members, kapag yung family member mo, nakikita mo na merong obsessive-compulsive disorder yung family member like your lolo, your lola, your mommy, your dad, or your identical twin, meron ka din. Madalas nagkakaroon din sila ng ganon. Tapos, so biologically, ganun yung nakikita natin na pattern. Possible then biologically, yung mababa na serotonin na kasama din kasi yan sa anxiety. Tapos, yung mga brain structures, merong makikita pag in-scan mo yung utak na may OCD, makikita mo talaga that there's something wrong with their brain. Particularly yung mga orbitofrontal cortex nila, yung part ng brain na nagsasabi ng compulsion, ng mga ganon na motives, yung caudate nucleus, mga gyrus, ganyan, yung mga part ng brain na ganon. Tapos, environmental, yung mga tao na naka-experience ng trauma, ng abuse, stressful events, yan, madalas yan nakaka-develop sila ng OCD and other mental health disorders. Tapos, yung mga bata na nagkaroon ng pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders or PANDA, hindi yung PANDA namin dito, pero yung mga nagkaroon ng ganon, madalas din nakaka-develop sila ng OCD for some reason. So, mayroong mga nagkakaroon ng onset ng OCD as early as 8 years old, mga ganyan, 9 years old. Tapos, meron naman mga high school, college, ganyan. Tapos, kapag hindi ka agad naagapan,
hindi talaga sila nagiging okay. How about Shady, nung bata pa daw sila, tapos pupunta sila dun sa poste, tapos pag hindi sila umabot dun sa poste within 5 seconds, ganyan mamamatay sila. Is that OCD behavior or what? Possible yun. Pero baka kasi laro-laro, baka nasa utak lang laro lang. Kasi alam mo, nung bata ako, ganyan din, high school, nakikipag-unahan ako dun sa wheeler para makarating ako agad sa kanto. Kailangan unahan ko ano lang yun, te? Yun OCD. Ano yun? Obsessive competitive disorder. Diba? Kasi competitive lang talaga yung behavior, kumbaga. At saka risk factor din yung mga may ADHD, may Tourette, katulad ngayon, tic na sinasabi natin kanina, yung may mga major depressive disorder, they're also at risk of having OCD, yung mga may social anxiety disorder, at saka yung may eating disorder, madalas din nagkakaroon yan ng OCD. Yeah, and also Shady, I believe there are there's a lot of risk factors then when it comes to OCD or yung mga symptoms, paano sila nag-worse lalo. Madalas yan dahil sa stress, pag nasa stress na sa school, sa work, sa mga relationship, or yung mga life-altering events nga, katulad ng other mental disorders, possible na magkaroon ng triggers kapag sobrang stress sa paligid. Kumbaga, yun yung way nila to cope with the stresses on their surroundings. So, ganun. Mm-hmm. So, ako personally, I don't have anyone or I don't know anyone with OCD, no? Pero personally, ako, gusto ko maayos. Hindi naman, gusto ko rin minsan yung mga damit color coordinated, pero hindi naman ako nai-induced by anxiety. Gusto ko lang silang nakikita ganon. Masaya lang ako nakikita silang ganon. Ganyan. Ikaw, Shady, do you know someone who really suffered? Siyempre, nasa medical field, who really suffered ng OCD or nearly suffered ng OCD, ganyan. Ayan, kaya nga sabi ko sa'yo kanina, te, pag naiisip mo, medyo natawa ako kasi in a way, ayan, reveal tayo ng kwento ng buhay. When I was in college, yung nakikita nyo ngayon na feeling ninyo is, di ba minsan sinasabi nyo ang OC ni Shady, hindi po talaga yan yung pinakagrabe. Hindi ka pa OC niyan sa lagay na yan. Hindi pa. Ito na yung normal. Ito na yung normal na Shady. Pero kasi meron bang OC na Shady? Meron. There was a time when I was in college, nung pumasok na ako sa UP, na-induce talaga ng grabe yung anxiety ko. Sobrang grabe ng anxiety ko noon. And praise God, yung course ko. Nung onset, hindi ako totally na-diagnose ng OCD. Pero if I will be looking back, way back then, palagay ko kung pumunta ako sa psychiatrist, I will be diagnosed ng mild na OCD. Kasi nung time na yon, when I was in first year, second year, papuntang third year. Kasi third year ako nakakilala sa Lord. Pero before I knew Jesus, talagang sobrang na yung behavior ko. No? Sa isip ko noon, ang perfect number or the magic number in my mind is number 3. I am compelled to do things 3 times. Wow. As in talaga. As in, yung sinasabi na time-consuming and na-disable ka na dun sa ginagawa mo, nangyari talaga sa akin. There was a point na dahil nga gusto ko 3 beses lagi, kapag nagugas ako ng kamay, dapat kinanta ko yung happy birthday sa isip ko. Kailangan happy birthday to you. Sa isip ko yan. Dapat, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. As in, sa isip ko, kinakantay ko yun. Tapos, hindi pa ako matutuwa doon. Dapat 3 beses. For me, sa isip ko, pag hindi 3 beses ko ginawa yung paghuhugas ng kamay, may germs. Alam niyo po yung nakikita sa yung sa Safeguard commercial, yung parang may something. Yun, talagang feeling ko nakikita ko sila. Hindi siya nakakatawa, hindi siya nakakatuwang mangyari sa buhay mo kasi alam kong mali, alam ko na wala naman, hindi ko naman nakikita yung germs, pero feeling ko pag di ko ginawa yun, magkakasakit ako or may mangyayari, babagsak ako or something na gano'n. Tapos, this is a personal experience, like ikaw talaga ba? This is me talaga. Tapos, nung college din ako, ang dami ko laging dala para akong backpacker kasi may dala akong sarili kong Lysol. Hindi pa uso nun yung COVID, pero ang dami ko ng alcohol sa bag. Yung kailangan kong, kapag katabi mo ako sa cubicle sa banyo, maririnig mo, shhh! Kasi ini-spray ko talaga lahat.
Tapos hindi ko hinahawakan yung mga knobs. Ayokong hawakan kasi nga feeling ko pag hinawakan ko may germs yun. Hindi ako mahawak sa mga handrails kasi feeling ko may germs yun. There was a time na sobrang yung balat ko, feeling ko pag may konti lang na discoloration sa balat ko, you would say na maputi nga si Ate Shady. No. Noong time, hindi nakakatuwa noon yung nangyayari sa akin kasi feeling ko kapag merong konti lang na discoloration sa balat ko, dumi yun na kailangan kong pantayin. Na kailangan ko siyang ayusin. Noong time na yon, 3 yung sabon ko kasi nga magic number for me was 3. 3 yung sabon ko and I am compelled to use those soap 3 times per soap. Shady. So just imagine, 9 times ka nagsasabon? 9 times ako nagsasabon to the point na nagre-red na yung dito ko nagre-red na sila. And I know na mali. Kumbaga, alam ko naman na minsan ka lang magsabon, malinis ka na. Hindi, pero feeling ko sa isip ko, pag hindi ako nagsabon ng 9 times or 3 times 3, there will be something wrong in my day. Parang ganun. Discoloration mo, anong ginagawa mo dun sa discoloration mo? Pag nag-discoloration na ako, yung feeling ko talaga, hindi na matanggal nun 3 times 3 ko na sabon, ang ginagawa ko nun, bumibili ako ng bleach na yung pang bleach talaga ng mga medyo gusto magpaputi. So, bibili ako ng bleach, nilalagyan ng hydrogen peroxide. Tapos, sasangkapan ko yon ate. Bleach pang bleach? Panglaba? Hindi, panlaba, te. Yung pang bleach talaga, may nabibili sa mga salon na gano'n. Okay. Pang skin bleach. I-bleach ko talaga yung katawan ko para lang makita ko na pantay. Tapos, may time pa noon na hindi ako tumatapak sa mga cracks. Pag naalala ko ngayon, medyo naiiyak ako, no? Kasi sobra talaga. Alam niyo yung 10 o'clock yung klase ko. Kailangan ko magising na 6. Kasi 2 hours ako sa banyo. As in, kaya nga hindi siya nakakatawa pag sasabihin na, OC, ganyan. Kasi sobrang, alam mo mali, pero hindi mo talaga matanggal. So, dun sa mga nagsasabi dito. This is a battle inside the mind talaga. Yes, it's inside. Talagang feeling mo, madumi ka. Feeling mo, may mangyayaring masama. Feeling mo, babagsak ka, yung ganun. So, as in, hanggang ngayon, actually, meron pa rin siyang konti na pag sa escalator, yung hindi ko siya ma-overcome din. Yung feeling ko dapat, yung pangatlong step. Kasi pag hindi pangatlong step, mahuhulog ako. Isa tayo naman ng pangatlo, tatalunin ko pa ba yun? Oo, hindi yun, alam mo yung pangatlo, hindi ako magandang katabi or sa likod ka pag mag-escalator kasi pag hindi pangatlo, feeling ko mahuhulog ako, ganun. So nag-stairs na lang ako. Talagang hanapin ko yung stairs just for me to feel I'm okay. I cannot really imagine how difficult this might have been for you kasi dati akala ko lang OCD kasi nakita ko lang ang ayos mo, ang this has been a battle talagang. I am thankful to my classmates nung college, pati yung teachers ko. They're very concerned about me kasi talaga nalilate ako sa school and they will see na meron ako mga red. And I'm very open naman nung time na yun na nakikita kasi ng mga classmates ko noon, nag-group studies kami, ganyan, nag-group work kami na lang. O paunahan nyo na maligo si Shady kasi mamaya pa yung matatapos. So kumbaga, talagang pinigilan nila ako. Hindi ako naggamot, pero I think kung hindi ako naagapan, I will be in that situation that I need to take medication already. Pero what they did to me is yung cognitive behavioral therapy na ginagawa. Tapos, ang ginawa noon is yung tinatawag na exposure response therapy that they really exposed me dun sa mga bagay. Tapos talagang sabi nila sa akin, pigilan mo yung sarili mo na gawin mo yung mga kailangan mong gawin. And it really helped. Kumbaga nakita ko na kahit hindi ko naman gawin yung compulsion na yun, hindi naman ako mamamatay, hindi naman ako, kumbaga magkakaroon ng kung ano man. Kumbaga yun yung nangyari sa akin. And it really helped me talaga na noong bandang mga 2009, di ba, nung nakilala ko na si Lord, doon talaga, kumbaga, yun naging, stepping stone ko to overcome this. Tatanungin ko, so ano ba talaga yung naging way para ma-overcome mo to? So, nakatulong yung desensitization, which is gradually, in-expose ka. Also, nakatulong din yung mga classmates mo. Pero ano ba talaga yung totally nakapagbigay sa'yo ng freedom? Kasi shades, para ka nakakulong. No? Nakakulong ka sa loob. So, ano ba yung freedom na nag-release? Grabe talaga yon, to the point na alam ko sa puso ko noon, sa isip ko na there were times na nagkakaroon ako ng incomplete grades just because I think na hindi pa ganun ka-perfect yung ginawa ko na paper. Hindi ko mapas-pas kasi hindi siya perfect. Feeling ko may mali.
So hindi ko siya mapass. Tapos nagkaroon na ng yung effect yun sa TOR ko. Makikita mo may incomplete just because of this situation that I have been through. Pero ang nakatulong talaga sa akin when I knew Christ, September 6, 2009. August 9, nag-care group kayo sa amin, and then you invited us on September. I went here sa Christ the Living Hope. I still remember that. Tapos nung unti-unti talagang lumalim kay Lord. Number 1 is to build our confidence and trust in God's care and provision in daily and proactive way. So kumbaga, doon ko nalaman na si Lord talaga, aalagaan niya ako. Kumbaga, si Lord lang sapat na. Kumbaga ganun. Recognizing na yung behaviors na ginagawa ko are actually trust issues na bakit ako nagtitiwala doon sa kaya kong gawin. Yung talaga nagkaroon sa akin ng impact ng Ephesians 6:8-9, yung you have been saved through grace and not of yourself. It is a gift of God, not a result of work that no one should boast. Na hindi magpapaligtas sa akin yung paghugas ko ng kamay, pagliligo ko ng 9 times. Hindi yun eh. Trust issues ko lang talaga yung pumapalo sa akin eh. Siyempre, dun sa aking family history, nagkaroon yan ng trust issues at an early age, ano yung exposure ko. So talaga nagkaroon ng trust issues. And I realized that I have to trust one person. And that person is God and His work. Na kumbaga, yung talagang work ni Christ in my life, na nakita ko talaga na sa Kanya lang ako kailangan magtiwala, na hindi ko kailangan pagtiwalaan yung ibang bagay, yung kaisipan ko, pero si God lang dapat. Tapos yung dun sa building my trust in God, yung naramdaman ko yung pagmamahal niya. Nung nag-encounter talaga ako, dun ko na-realize kung gaano ako kamahal ni Lord, na in the worst case scenario, hindi ka naman kukunin ng Lord nang hindi mo oras. Na all things work together for our good, na nagpapasalamat ako sa Lord na nung dalaga sinasabi mo lagi nun, Ate Shelo, to good or bad, only God knows, na talagang tumatatak yun sa isip ko na everything that happens, kung ano man ang mangyari, ginawa ko yung best ko. Alam ko, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Amen. And meditating dun sa status ko, na alam ko na daughter ako ni Lord, na princess ako ng Lord. Noong namang panahon na to, si Ate Jeanna yung mentor ko dito. Ses yung tawagan na natin noon. And I'm a princess of God. Kumbaga, I'm a daughter of the living God, na I can rest in Him. Na, kumbaga, yung identity ko na nasa Kanya, hindi sa kung ano-ano man nasa isip ko, na I'm a favored child of God, na He can bring freedom kung gusto kong surrender sa Kanya yung life ko. So, yun yung number 1 na nangyari sa akin. I build my trust in God na kayang-kaya ng Lord. Tapos, number 2, I address kung ano yung obsessions, kung ano yung nasa isip ko. Kailangan ko silang i-befriend eh. Kumbaga, kailangan ko silang maging aware. Kailangan kong i-devalue na hindi kayo totoo, hindi ko kayo kailangan sa life ko. Yes, I recognize that you are there, pero I'm just overestimating yung danger na nandito, na kinukulong ko yung sarili ko dito, that there's so much more that God has in store for me. Amen. Outside this walls na ginawa ko sa life ko, na yung thoughts na yon hindi sila totoo. Kumbaga, yung totoo lang is yung word of God. And we have to recognize na may mixture talaga yan. Kumbaga, sometimes nagda-doubt ka pa din. There are times, lalo na nag-umpisa itong pandemic, I was so afraid na magbalik yung OC, yung behavior. Although, merong mga triggers, pero sabi ko nga kay Lord noon, dun sa sanabi ng Lord sa Mark 9:24, di ba, dun sa Word of God, sabi kay Jesus, help me in my unbelief. Kumbaga, I believe, help me dun sa mga times na bumabalik ulit itong mga obsessions na feeling ko may mangyayari sa buhay ko. And then, number 3, after mong i-recognize, i-devalue at sabihin sa Kanya na hindi ka totoo, nasa kamay ako ng Lord, yun din sinasabi dun sa Romans 8, yung no mountains, no anything against you can take you away from the hands of God. Talagang, kaya isa sa mga favorite chapters ko ng Bible is Romans 8 kasi talagang yung reassurance ko na hindi ako papabayaan ng Lord, doon talaga nanggaling. So, dito sa number 3 na take a step to weaken your temptation to engage.
again nga, I think those people na tumulong sa akin, na nagtago ng alcohol, nagtapo ng mga Lysol, na nagtatanggal ng mga kung ano sa bag ko. Thank you so much kasi hindi nyo alam kung paano. At saka yung mga nagpapaalala sa akin kapag nagkakaroon ako ng tendencies to hoard, yung asawa ko, yan, no? So, minsan, ang dami na naming alcohol kasi nga, yung nag-trigger pa rin siya every now and then. Pero again, I'm saying na hindi ako na-diagnose as full-blown OCD. Pero as you can see kung gaano siya ka-distressing, hindi pa to full-blown. Paano pa yung mga full-blown na OCD? So, this is really helpful, yung telling others about my struggles, na kumbaga, nung nasasabi ko siya dun sa mga prayer partners ko nun sa Campus Crusade for Christ, na pag-pray nila ako kasi people with OCD are very good on hiding yung mga compulsions nila. Ooh. As in talagang hindi mo mahalata that they're struggling. Kumbaga hindi nila ipapahalata. But the first step to freedom is to know that you are in a situation. Yes, that's true. The first thing to freedom is acknowledging that you are in the right place. Kailangan talaga yon, and telling other people, trusted people, to pray for you. Kasi kumbaga, seeking out yung advice. And it really helped na, yun nga, dahil psych major ako, yung mga teachers ko noon, I have this very, very good teacher talaga na sobrang thankful ako sa kanya. Glory to God for her life. Si Ma'am Echevarria, she's a Christian. And she really helped me dun sa obsessions ko. And also si Ma'am Monsada, she really helped me na, anak, di na okay yung ginagawa mo. Kumbaga, parang ganon. Sometimes we need someone to remind us. To remind you na, di na okay yan, that's irrational, ganon. And although, yung overcoming ng obsession and compulsion, sa totoo lang, hindi siya easy. It took years. And hanggang ngayon, sa totoo lang, there are times that I need to battle with it. Sometimes, talagang sinasadya ko na maging makalat just to test myself na sasabihin ko sa sarili ko na kaya ko magtrabaho kahit may kalat, kahit hindi pantay yon or hindi ko ginawa to. Just to say to myself na kaya ni Lord na tapusin to sa buhay ko without those things. So, panghawakan lang natin yung truth ng Word of God. I-memorize natin yung mga verses about sa doubt, sa fear, sa anxiousness. At kayang-kaya ng Lord, tanggalin lahat yung mga bagay na yon. Isuko lang natin yung sarili natin sa Panginoon. Kasi yun talaga yung first step. Nung sinuko ko yung buhay ko sa Lord, nakita ko talaga na kung paano siya nag-work sa life ko. Na paano niya tinanggal unti-unti yung unbelief ko at yung doubts ko na nagmamanifest nga dun sa obsessive-compulsive behaviors ko before. Man. So it's really a matter of trust, of who to trust, diba? Kasi we know naman that everyone here knows how to trust naman, diba? Pero it's a matter of who and what you trust, diba? So sabi din ng salita ng Diyos, no, na we have to trust in Him with all of our hearts, diba? So all of our mind and all of our soul. Sometimes it's too easy to say, pero we really have to pray for it, no, and really put ourselves into it. To trust lahat ng sinasabi niya, all of His promises and all of His words are true and for you. At hindi ka niya ilalagay sa sitwasyon na ikakapahamak mo. So it's just a trust and yung security that you are secured, that you are loved, that you are protected, and you are covered by the blood. Na walang pwedeng gawin yung kalaban na i-destroy ka because the eyes of the Lord is on you, watching you wherever you go. No? So, sabi din ng salita ng Diyos sa Isaiah 41:10, we have to fear not, for the Lord is with you. Do not be dismayed, for He is your God, and He will strengthen you, and He will help you, and He will hold you. Nito, napakasarap. Sabi niya, He will hold you with His righteous right hand. Amen. That you are secured and you are covered by His blood. So if anyone here, no, Christian ka na, or you just new to this, you just heard it, natag ka lang dito sa channel na to, I just want you to know, if you're listening, if you are hearing our voices, I just want you to know that we are here to help you too. And Shady personally has experienced it, and it's really tiring. Naririnig ko pa lang sinasabi niya, kinukwento niya, even kanina nung kinukwento niya, nararamdaman ko na nakakulong, nararamdaman ko yung pain. And gusto mong kumawala, pero